Mga kabayan, noong February 10, 2026 sa isang press conference, kung saan sinabi ni Ambassador to the United States na si Jose Manuel Romualdez, na kahit kulang ang budget ng Pilipinas, pero tuloy pa rin ang plano sa pagbili ng 20 units ng F-16 Viper. Kaya siguro gumagawa pa rin ng paraan ng Pilipinas para matuloy ang planong to. Malaki ang chance na matuloy dahil gusto naman ng US na tulungan ang modernization ng Pilipinas. Katunayan yan inaprubahan na ng US Senate ang bill na nagkakahalaga ng $2.5 billion bilang Foreign Military Financing Grant Assistance para sa Pilipinas. Sana matuloy ang pagbili ng F-16 Viper dahil ang labanan pa naman ngayon ay pagandahan na ng armas. Kung sino mas high-tech, siya ang nakakalamang sa laban. Dahil mayroon ng mga computer madali na lang gawing accurate ang mga weapons ngayon. Kaya kung sino ang unang makakita at makalaunch ng missile ang siyang nakakalamang. Kaya advantage talaga pag lamang sa range ang missile na ginagamit, lalo na sa labanan ng mga fighter jet. Dahil palayuan na ang laban ngayon, kailangan talaga ng Pilipinas bumili ng F-16 Viper. Nandito kasi sa F-16 Viper ang mga kakayahan at mga long-range missile na kayang tapatan ang mga long-range missile ng China. Dahil magkakaroon ito ng upgrade sa kanyang mga missiles. Pero bago natin alamin kung anong mga missiles ito, please like nyo muna ang video at mag-subscribe. Maraming salamat po. Alam nyo kasi ang China mayroong long-range na air-to-air missiles, tulad ng PL-15 na may range na umaabot ng 300 kilometers. Sa range ng missile na ito, lugi na ang US at Europe dito. Ang pinaka-long range lang nila ay ang Meteor na nasa 200 kilometers ang range. Kaya dapat stealth fighter jet talaga ang gamit para makalapit at makapag-fire ng missile. Mayroon pang ultra-long range air-to-air missile ang China, na PL-17 na may range na umaabot ng 500 kilometers. Nakadesign dito para patamaan ang mga support aircraft tulad ng AWACS, tanker at iba pa. Ang Russia mayroon din long-range na air-to-air missile na Vympel R-37M, AA-13 Acced na may range na 400 kilometers. Kaya para naman makasabay sa China at Russia, ang Lockheed Martin na F-16 Block 70-72 Viper, na equipped ng advanced na 5th generation radar, ay gagamitan din ng stealthy at mas mahabang range na missiles. Para naman may pangontra din sa mga 5th generation na missiles at mga fighter jet. Sa ngayon ang air-to-air missile ng F-16 Viper ay AIM-120C8 at AIM-129D3 na may range na 160 kilometers. Ang ipapalit dito ay ang air-to-air missile na AIM-260 Joint Advanced Tactical Missile na may range na 200 to 320 kilometers. Pag ito ang gamit na missile ng F-16 Viper, kaya na nito makipagsabayan sa dogfight laban sa mga fighter jet na gumagamit ng PL-15 missile. Sa electronic warfare na naman sila magpagalingan, kung sino ang may malakas na EW, siya ang nakakalamang. Sa kanyang air-to-ground na missiles mayroon din upgrade, sa ngayon ang kanyang gamit na anti-radiation missile ay ang AGM-88 HARM, or High-Speed Anti-Radiation Missile. Ang missile na ito ay ginagamit para pasabogan ang mga enemy air defenses. Kapag nilaunch ang missile na ito, kusa na lang ito maghahanap ng mga radar ng kalaban para pasabogan, sa pamamagitan ng pagsunod ng pinanggagalingan ng radar signal. Ang missile na ito ay may range na mahigit 74 kilometers. Ang ipapalit naman dito ay ang upgrade version na Advanced Anti-Radiation Missile na AGM-88 or Advanced Anti-Radiation Guided Missile Extended Range, na may range na mahigit 300 kilometers. Ang laki ng hinaba ng range ng bagong version, lalong tataas ang survivability ng fighter jet na ito. Ang air-to-ground precision strike missile ng F-16 Viper ay mayroon din upgrade. Sa ngayon ito ang kanyang gamit, ang AGM-158 JASSM, or Joint Air-to-Surface Standoff Missile, na may range na mahigit 370 kilometers. Ang ipapalit naman dito ay ang kanyang upgrade version na AGM-158B2 JASSM Extended Range, na may range na mahigit 1,000 kilometers. Ang missile na ito ay isang advanced na long-range cruise missile, na nakadesign para patamaan ang mga high-value, well-defended, at relocatable na targets. Sa ganitong range, safe na ang mga fighter jets sa mga air defense. Russia lang naman ang may pinakamahabang range ng air defense,
ang kanilang S-500 na umaabot ng 600 kilometers. Ang anti-ship missile ng F-16 Viper ay papalitan din. Sa ngayon ang kanyang anti-ship missile na gamit ay AGM-84 Harpoon, na may range na 315 kilometers. Ang ipapalit dito ay ang anti-ship missile na isang stealthy, na AGM-158 CLRASM, or long-range anti-ship missile na may range na mahigit 370 kilometers. Kaya kung titingnan talagang dinagdagan na ang range ng mga missile na ipapalit. Kaya advantage talaga pag F-16 Viper ang mabili ng Pilipinas. Ang integration ng mga bagong missiles ay nasa year 2026 hanggang 2030s pa. Ang future upgrades ng F-16 Viper missiles ay para magkaroon ito ng kakayahan na makipag-sabayan sa mga moderno at 5th generation na fighter jet. Magkakaroon din ng upgrade sa kanyang electronic warfare na ALQ-254V1, at ang ipapalit dito ay ang bagong version na ALQ-257. Ang pag-upgrade na ito ay para lalong mapataas pa ang survivability ng aircraft sa mga misyon. Kaya kung makabili ang Pilipinas ngayon ng F-16 Viper, baka nasa year 2030s pa ma-deliver, kaya baka ang upgrade version na ang ibibigay ng US sa Pilipinas. Sana matuloy ang planong ito, kaya abangan na lang natin. Yun lang mga kabayan, maraming salamat sa time ninyo.